May paglilinaw naman po si Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar. Kaugnay pa rin po yan sa pahayag ni Pangulong Duterte na magdedeklara siya ng martial law kung kinakailangan. Ayon kay Andanar, dati nang sinabi ng Pangulo na kontra siya sa martial law. Sabi pa raw noon ng Pangulo, walang nagawa noon ang martial law para mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Kaya umaalma raw sila sa mga lumalabas na report na magdedeklara ang Pangulo ng batas militar kapag ginusto nito ang mga ganito raw na balita ay magdudulot ng panic at kalituhan sa marami. Malinaw raw sa sinabi ng Pangulo na magdedeklara lang siya ng martial law kung ang bansa ay nasa state of rebellion at lawlessness. Kinikilala rin daw ng Pangulo ang mga limitasyong itinalaga ng konstitusyon tungkol sa pagdedeklara ng martial law. Dismayado ang Malacanang sa paglalabas ng irresponsableng balita ng ilang media outlets matapos na muling palabasin ng mga ito na may posibilidad na magdeklara ng martial law si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, ang medyang ito ay misreporting sa naging pahayag ng Pangulo. Una nang sinabi niya ng Pangulong Duterte na ayaw niya ng martial law at nasabi na rin ito noon na hindi naman napaganda ng martial law ang buhay ng mga Pilipino noon. Ang ganito anyang maling ulat ng media na nagsasabing magdideklara ang Pangulo ng martial law kung gugustuhin niya at na wala namang makakapigil sa Pangulo na magdeklara ng martial law ay nagiging sanhian niya ng panik at kalituhan sa maraming tao. Malinaw naman anya na sinabi ng Pangulong Duterte na magdideklara lamang siya ng martial law kung tuluyan ng masisira ang bansa dahil sa state of rebellion and lawlessness. Samantala, formal nang inulunsad ng Pilipinas ang chairmanship ng bansa sa Association of the Southeast Asian Nations Summit 2017. Hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapwa kasapi ng ASEAN na muling i-commit ng mga ASEAN member states ang kanilang sarili sa mga prinsipyo at hangarin ng asosasyon sang-ayon sa rule of law. Narawagan din ng Pangulo na paninindigan ang mga nakapaloob sa Treaty of Amity and Cooperation na kinabibilangan ng non-interference o hindi pakikialam at pagpapairal ng rule of law para sa kapayapaan at stability ng rehiyon. Kumambyo si Pangulong Rodrigo Duterte sa dati niyang pahayag na hindi siya magdedeklara ng martial law. Posible na raw kasi niyang gawin ito para protektahan ng bansa. Pero hindi raw niya ito gagamitin para tumagal sa pwesto. Umaaksyon si Gemma Vansenia. Ilang beses giniit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdedeklara ng martial law. Pero sa pagtitipon ng Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated nitong Sabado, isang bagay ang nilinaw ng Pangulo tungkol dito. I have to declare martial law. I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation. Dati nang sinabi ng ilang eksperto sa konstitusyon na pwede lang magdeklara ng martial law kapag may rebelyon o banta ng pananakop ng ibang bansa. Pero hindi raw natitinag ang Pangulo kahit papigilan siya ng Korte Suprema at Kongreso. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court. Because the right to preserve one's life and my nation, my country transcends everything else, even the limitation. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent. Ayon sa Pangulo, hindi masama ang martial law. Naging negatibo lang daw ang kahulugan nito noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. The martial law provisions really to defend the country, sinira nung sa Cory Constitution because of the hangover nila sa martial law. Wala rin daw balak ang Pangulo na gamitin ang martial law para tumagal sa pwesto. Hindi rin nasisindak si Digong sa banta ng kudeta. Mag-kudeta sila, good. Basta tignan ko lang na mga tao, na mga general sila ang magdala. Ayosin ninyo. I will swear them to office. Ay, mga general, sige, kayo na patakbo. Kung kaya ninyo, di patakbo yan ninyo.
Ngayong linggo, posibleng ipatawag ng Pangulo ang mga gobernador para talakayin ang kampanya niya kontra iligal na droga. Muli ring pinakita ng Pangulo sa publiko ang kanyang updated na narco list. Ilang araw matapos ipatawag ang mga mayor para talakayin ito. I called the mayors, the Philippines, 3, nilockdown ko. Pero sabihin ko sa inyo, i-lockdown din dito. Sarahan mo yan dyan. Mga sundalo. Para walang mag-chismis. Sinabi ko talaga sa kanila, totoo yan. And I will say that, pardon my language, because may mga nandito yung police, barangay captain, mayors, a few governors. Ito na. Lahat ito listahan. Ng mga pictures nila. Batid ng Pangulo na marami ang umaalma sa kanyang madugong kampanya kontra iligal na droga. Pero kung siya ang tatanungin, simple lang ang tugon para mahinto ito. You want walang patayan, no deaths? You want a city with no military men, no patrol cars wherever? You want na ang punerarya magbangkaruta na? Madali lang. Drop your guns if you are a terrorist. Drop the shabu tonight and tomorrow it will be heaven. Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte magdedeklara siya ng martial law sakaling lumala ang problema sa iligal na droga sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng mga miyembro ng Davao Chamber of Commerce noong Sabado. Pero nilinaw ng Pangulo magpapatupad lamang siya ng batas militar para pangalagaan ang bansa at hindi para pahabain ang kanyang panunungkulan. If I have to declare martial law, I will declare it. Not about invasion, insurrection, not about danger. I will declare martial law to preserve my nation, period. Wala akong pakialam dyan sa Supreme Court. Because the right to preserve one's life and my nation, my country, transcends everything else. Even the limitation. Kung gusto ko, at it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I wanted to. Walang makapigil sa akin. Agad namang nilinaw ng Malacanang ang mga binitawang salita ng Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, dati nang nabanggit ni Pangulong Duterte na hindi siya magdedeklara ng martial law. Matatanda ang sinabi ng Pangulo sa isang talumpati na walang magandang naidulot ang batas militar sa mga Pilipino. Sinisiri ni Andanar ang umano'y maling pagbabalita ng media ukol sa naging pahayag ni Pangulong Duterte. Anya, nagdulot ng panik at kalituhan sa publiko ang maling pagbabalita. Halimbawa rin umano ito ng irresponsableng pamamahayag. Usapin po natin ngayon sa linya ng telepono si House Speaker Pantaleon Alvarez. Speaker Alvarez, magandang tanghali po sa inyo, sir. Hi, Pinky. Magandang tanghali sa iyo at Happy New Year. Happy New Year, sir. Sir, unang-una, ano ho yung reaksyon nyo sa naging pahayag nga ni Pangulong Duterte hinggil sa batas militar or martial law? Pinky, sa akin lang, mukhang hindi naman siguro napapanahon na magkomento tayo dyan dahil unang-una ay hindi naman pa nangyayari. No? At paano tayo magsasabi kung may basihan o wala dahil hindi pa naman nangyayari yung declaration ng martial law. At dapat nating tignan na ang sinabi ng Pangulo, if I declare martial law. So ibig sabihin, pag ginamot mo yung if, medyo malayo yung mangyari yon. Parang sa kanta rin niya na if a picture paints 1,000 words, di ba? So hindi dapat binibigyan siguro ng yung kahulugan, no? Yung sinabi ng Pangulo na magdideklara siya ng martial law. Ang buod ho kasi nun, Speaker, is really nag-umpisa yan dahil sa, sabi nga niya, kapag lumala ang problema ng bansa hinggil sa droga, at sinasabi nga niya that he will do it to preserve his nation.
Yun ho yung kanyang mga salita, to preserve his nation, to preserve the Pero country. antayin natin kung talagang gagawin niya. No? Kasi kung wala naman siyang ginagawa pa, so useless na magko-comment tayo dahil nga ang Kongreso naman ay pwede lamang pumasok para tignan kung talagang may justification ng declaration pagka halimbawa nangyari na. Understandably, dahil meron pong 48 hours ang, para Opo. po mag-submit sa Congress, and Congress has the right to say yes or no to the declaration of martial law. Opo. Okay, so I guess sa madaling salita, sir, ayaw niyo ho really to comment dahil hindi pa naman nangyayari. Pero meron ho nasabi ho kasi si Pangulo na ang sabi ho niya, wala akong pakialam dyan, the Supreme Court, because the thing is, the right to preserve one's life and my nation, my country transcends even everything else. Ano ho ang inyong basa doon sa naging statement ni Pangulong Duterte? Kasi na-mention po ang Supreme Court. Para sa akin, Pinky, there are several options for the President. No? At maaari niyang gamitin, maaari niyang hindi gamitin. So, antayin natin kung ito ay kung anong option yung gagamitin niya para dun sa kanyang liderato. All right, let's talk about legislative priorities. Speaker, back to Congress na po. Ano ang prioridad dyan sa Kongreso? Well, marami tayong mga priority bills na nakahilera, Pinky, kagaya nga nung na-pending, no? Prubahan ng committee level, yung restoration of the death penalty. Tapos, nandun pa rin sa committee level yung lowering of the criminal liability ng mga youthful offenders. Tapos, ay meron din tayong nakabinbin na yung revision ng ating constitution, a shift from a unitary to a federal form of government. At marami pa pong iba kasi kung maalala natin, sabi ng Pangulo, itong 2017, hindi lamang yung drug problem ang i-address niya, kundi pati na yung corruption. So marami rin tayo nakahilera na for congressional investigation, yung mga kontratang ipinasok na ng mga iba't ibang departamento ng gobyerno kung saan talagang grossly disadvantageous sa government. Like what, sir? Speaker, can you give us a few examples na gustong tingnan ng Kongreso? A few example is yung kontrata na pinasok ng PAGCOR, ano? Kung maalala mo, mayroong pinasok yung PAGCOR ng lease contract yata to a certain corporation na nagbayad siya ng napakalaking halaga, no? At ito naman ay yung korporasyon na yon, kinuha niya yung lease contract na yon sa mababang halaga from a government office din. Okay. Maliban po doon, anything else, Speaker, na yung sinasabi niyo pong kontrata na kailangan tingnan ng Kongreso? Isa pa rin, ano, may marami kasi dumating din na reklamo dito sa Congress, yung naman ito sa STL, no? Yung sa Small time lottery? PTSO, yes. Kailan tignan din natin kung ano na nangyayari dyan dahil maraming reklamo nga kami natatanggap. You know, Speaker, yung sa STL po, di ba, hindi ho ba ang sinasabi ng ilan ay tila yung STL ay nagiging front lamang? Yun nga po, kaya tinitignan po natin yan ngayon para kung ano ma-address din yung problema dyan. Okay. House Speaker Pantaleon Alvarez, sir, maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Maraming salamat, Pinky. Thank you, sir.